pangatlo. Yung social. Marunong po ba kayo magbilang? Ang nanay ko po, ang paborito ng number ay 1, 2. Kasi ito yung uuwi ako galing sa pag uwi ko, dadali ko siya sa Shoe Mart. Ang punta namin sa section na may 1, 2. At ang damit niya, 1,200 worth. Pag 900 ay sale yan. Hindi yan pwede. So, yung nanay ko, mahilig yan sa lahat ng kumiking tab. Wow. So, everything that glitters, kahit hindi gold, but anything na makintab, gusto niya yun. So, sinusunod ko pong lahat dahil nag-iisa lang sa buhay ko ng nanay ko. So, sinakripisyo niya ang lahat para sa amin, para kami kapag-aral. So, she was more than a mother to me. She was a friend. She was a confidant. And she's the one that I could talk to with everything. So, lahat ng pag nag-uusap po kami, walang walang taguan. Ngayon nga yung term na naririnig ko, Nay, mag-marites muna tayo. So lahat kinukwento niya sa akin, pati kung ano nangyari kay Coco Martin sa Pudong. Kasi nasabi niya na nag-away daw si... Hindi yung anak ni... Kalimutan ko yung pangalan. Kasi po nung umalis ako, ang sikat na artista si Aiza Sigera. Tapos ngayon hindi na pala Aiza. Ice na. So hindi ko kilala kung sino yung mga artistang kinukwento niya. Kasi pag nagkwento siya, kung inapi yung kanyang paboritong artista, galit din siya. Kaya sinasabi ko lagi, Nay, yung high blood mo po. Kasi tataas, hindi ka nila mapapakinggan kung anong gagawin. So, isang istorya na hindi ko po malilimutan ay nung paalis na ako papuntang Amerika. Ang sabi po niya sa akin, huwag ka nang babalik. So sabi ko, bakit naman? Kasi bumalik ka pag US citizen ka na. Dahil gusto ko matupad mo yung pangarap mo. Dahil nga, sa nabanggit ng kuya ko, inagaw niyo yung kwento ko yun eh. Kwento ko yun kasi ang nanay nagsalita nung nasa eskwelahan ako, sinabi niya na, meron po akong anak na hindi nagsusuot ng galing sa Pilipinas. Kailangan galing sa Amerika. Kaya nga sabi ko, kaya hindi